Opo, yung top 12 holiday scam po natin, ano-ano po yun? Eto, ang unang-una ho dito yung mga shopping scams ho natin, no? Kailangan ho, bantayan natin yung ating mga sarili. Kasi ngayong Kapaskuhan, alam naman natin, yung mga kababayan natin, naghahanap ng mga pwedeng bilhin at saka pwedeng ipanigalo ho. Susunod na dito, syempre, pag nagsha-shopping tayo, andyan din naman ho yung tinatawag natin na yung mga delivery scams ho natin. After nun, yung mga call scams, yung mga unsolicited calls na tatawag ho sila sa atin tapos magpapanggap na o kaya naman ho magte-telemarketing. Andyan din ho yung task or job scam. Parati natin ho natatanggap ng mga alok na trabaho ngayong Kapaskuhan para naman ho may additional income. Investment scams, parating nandyan ho yan. Yung love scam, para naman ho kasi pag Pasko medyo yung mga naghahanap tayo ng companionship, yung mga malalamig ho yung Pasko. Tapos naman ho dyan yung loan scam, yung syempre naghahanap tayo ng additional income this Christmas. Tapos yung tinatawag natin na impersonation scam, yung yung binabanggit at napag-uusapan natin dati, yung mga deepfakes na tinatawag, yung mga videos kung saan either nagpapanggap na kamag-anak natin or nagpapanggap na celebrity para naman mag-endorse ng produkto. Yung iba naman yung travel scam dahil yung iba sa atin pagkapaskuhan, ito yung mahabang bakasyon So naghahanap tayo ng ibang mga destinasyon na pwede puntahan. Andyan din yung yung mga recently ng mga nangyayari ng mga trahedya, mga charity tsaka donation scam. Tapos middleman scam, yung naibalita na kung saan yung isang tao both nagpapanggap na ahente ng buyer or na seller. At tapos yung online gaming scam, kung saan naman yung mga kababayan natin na bibiktima ng mga rigged games. So ito lahat, initalye natin at nilaunch natin. At sa mga susunod na araw, ididetalye natin sa maglalabas tayo ng mga infomercials kung paano nagaganap at saka napaperpetrate itong mga scams na to. Tapos paano naman iwasan sa ano ang mga dapat gawin pag nabiktima tayo sa ADMA, Sir Jake. Opo, alin ho ba dito sa 12 scams of Christmas na inyo pong nabanggit ang may pinakamataas na kaso, may pinakamaraming nabiktima po? Ito, napapansin natin, in terms of volume, syempre yung number one dyan, yung shopping scam nangyayari ngayong Pasko kasi naghahanap tayo ng mga discounts. So marami tayong kababayan goes online or kaya minsan dumalabas dito sa mga feeds natin, sa mga social media pages natin kasi mga nagiging yung mga sponsored sites or yung mga paid advertisements. Tapos pag in terms of yung amount, andyan pa rin malaki pa rin talaga. Ang pinakamalaki pa rin talaga yung investment scam in terms of amount, kung ano yung mas malaking pera na nawawala. Opo. Meron ho bang mga pagbabago kayong nakita compared before Christmas season last year at ngayon Yusek, na nakita po ninyo na bagong modus kumbaga para sa mga scams na ito? Well, ang nakikita natin meron ng combination minsan kasi dati traditionally pag shopping scam lang. Ngayon parang may combination na yung shopping scam nagiging meron ng kahalong mga impersonation scam or minsan yung shopping impersonation scam tapos pati yung delivery nasa isang scam na rin. So parang imbis na isang scam lang ang nangyayari, kumbaga 3 revenue stream ang nakukuha ng mga scammers natin. So medyo nagiging more complicated because nga siguro sa advancement and technology. So yun yung nakikita natin. So kailangan talaga maging maingat tayo at saka maging mapanuri tayo doon sa mga nakikita natin mga advertisements. Minsan talaga hindi maiwasan or mahirap labanan yung urge na makatipid tayo. So ganyan na nangyayari. Opo. At may mga pagbabago ba kayo nakikita na sa target demographics, like for example sa edad, sa lokasyon o sa socio-economic group ng mga scammers po? Pagdating naman doon sa demographics natin, I think traditionally, even before depende sa type of scams, yung demographics. For example, yung investment scam na doon pa rin sa mga upper class, na even yung natin, pati yung love scam natin,
Tapos yung mga shopping, delivery scams dito naman sa lower demographics, wala masyadong pagbabago doon kasi nga parang even ang nakikita lang natin na pagbabago, na pagbabago, mas nakikita natin yung trend na targeted sila because of the use of social profiling na ginagamitan ng AI. So madalas po, Yusek, na platforms na ginagamit ng mga scammers ay more on sa online at hindi masyado doon sa mga text messages o sa iba pang mga nakikita po ninyong avenues na pinapasok po ng mga scammer. Siguro yan ang isa sa malaking pagbabago na nakita natin, hindi na masyadong nagbababad sa text at saka traditional text and calls because nga doon sa SIM card registration app na nakikilala na sila. So talagang ang ginagamit nila either social media platforms or even yung mga internet communications natin, yun yung ginagamit nila. Opo. At ano naman po ang ginagawa ngayon ng CICC, Yusek, pagdating po sa pag-track at pag-take down nitong mga online shops, mga pages o yung mga apps na gumagamit po ng mga fraudulent holiday promos naman? Yan naman ang tanong kasi unang-una talagang gagawin natin makipag-ugnayan tsaka makipag-coordinate and form partnerships with social media platforms kasi alam natin sila mismo have the capability to scrub their own networks or yung mga platforms nila para sila yung mismo mag-take down, mag-self-regulate. Tapos naman, sinususugan ito ng CICC na tayo dahil sa trend monitoring center natin, tinitignan natin kung halimbawa may nakakalusot sa kanila. Tapos naman, i-report natin. At sila, ang maganda naman because of that partnership, mabilis naman i-take down basta ganito. Even yung mga sponsored sites nila. Opo. Gaano ho ba kabilis yung response po ninyo? Yung response time ng CICC o ng iba pang mga ahensya sa mga reports tungkol nga po dito sa mga Christmas-related scams? Mabilis naman po pagdating doon sa takedown, relatively mabilis within 24 hours kasi again, sila mismo it violates their community policies itong mga scams na to. Siguro medyo matatagalan tayo for example, pag yung mga shopping scam, halimbawa yung meron naman talaga binibenta pero hindi tugma or iba yung quality from doon sa pinapakita hanggang mula doon sa talagang actual na dinideliver. Pero yung iba madali kasi tech-based yung wala talaga dinideliver, wala talaga binibenta, scam website talaga, and even yung mga deepfakes mas mabilis talaga yan. Opo. At bukod po sa CICC, ano-ano po yung mga ahensya pong kasama po ninyo sa pagtugis dito sa mga scammers at paano po yung ginagawa ninyong mga coordination? Ito, unang-una, siguro ang pinaka-importanting palaban dito sa mga scammers na to, hindi lang sa amin sa gobyerno. Hindi lang namin partners ng gobyerno, but the private sector, katulad ng mga programa katulad nyo, is for the information drive at yung educational campaigns natin. Pero pag dumating na tumawid na to sa mga cybercrimes na to, maraming ahensya ang pino-coordinate natin kasi iba-ibang mga batas din ang ini-implement natin. For example, itong number one scam na to, yung online shopping scams, yung mga commercial scams natin, katuwang natin dyan ng DTI for the implementation of the Internet Transactions Act, saka yung mga AFASA law natin. Doon sa delivery kakatuwang natin ng DICT kasi asa kanila yung PIMEDES. Yung iba naman doon sa mga law enforcement agencies natin. So, because of yung coordination natin, medyo mabilis yung detection monitoring natin tsaka yung pag-imbestiga. Tapos naman yan, papasok na sa prosecution yan, tsaka hopefully through conviction na po. Yung mga equipments na gamit po natin o yung manpower na kasama po sa pagtugi sa mga scammers, sapat naman ho ba? Or may kulang po, Yusek? Dapat ang kapatin po kayo, medyo, syempre, it can be improved, pero kung ano yung kakulangan because of budgetary constraints, pinupunuan natin ng partnerships, gaya ng sinasabi natin kanina, talaga malaking factor at saka malaking benepisyo yung pakikipag-partner natin sa mga social media platforms para sila mismo ginagamit nila yung mga tools nila at saka yung mga tao nila para mag-take down ng mga scam sites na to, whether it's yung advertisement or yung links papunta doon sa mga scam sites na to. Opo. Pero ano yung tamang proseso sa pag-report po ng mga scam victims sa CICC, Yusek?
tayo ho, unang-una, kaya pag biktima ho tayo at saka may nakita tayo mga scams na ganyan, i-report lang ho doon sa hotline natin, hotline 1326, at tinitiyak po namin, actionan ho kagad natin yan. In fact, dapat within 24 hours may feedback kayo, ano yung status nung reklamo nyo ho. Magandang opportunity na rin to para makausap yung mga kababayan natin na pakiusapan sila na kahit hindi sila mabiktima, makita lang nila, i-report na kagad nila. Kasi minsan yung mga ibang kababayan natin, nakita sila, tapos natunugan nila, na-scam siya, i-ignore na lang nila. Ang pakiusap namin, i-report sila yung mga scam, whether it's a number, it's a call, or yung advertisement, i-report to sa CICC para kung ma-take down natin sila, para hindi na sila makapang-biktima ng iba't pang tao. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Yusek, yung pinakamadalas na maling ginagawa ng mga biktima, itong mga nabiktima po ng mga scams, ano po yon at papaano po yan maiiwasan? Ano yung pinakamadalas na ginagawa ng mga biktima? Yung maling ginagawa po ng mga biktima sa pag-report kapag nabiktima po ng scam. At paano yun naiiwasan? Ang pinakamali mo nilang gagawin, sir, Sir Jade, yung hindi ho pagre-report. Kasi minsan talaga ini-ignore whether they get victimized kasi nahihiyaw sila na nabiktima sila ng scam, or iniisip nila maliit lang yung halaga na na-scam sa kanila. Ang mahirap po doon, tuloy-tuloy tsaka nag-accumulate yung volume. So medyo konti nga yung halaga, pero pag tingnan mo, dami naman nabibiktima, pinapabayaan natin na hindi managot itong mga kriminal na to. So minsan talaga kailangan natin ng empathy or parang consciousness na sana wala para hindi mabiktima yung ibang mga kababayan natin. Isipin natin baka yung susunod na biktima yung mga mahal natin sa buhay na hindi kakayanin yung scam na yun. Yusek, magandang umaga. Si Admar po ito. Sa inyo pong palagay, ano po yung mas mainam na payo natin sa ating mga kababayan? Pumunta na lang mismo sa tindahan o kaya sa mall, or dito po sa online para iwas? Kasi ang disadvantage sa online, hindi mo talaga nasasalat, hindi mo nahahawakan, nakikita mo lang, minsan pa nga mas maganda pa yung picture, pagdating doon na pangit. Yusek? Maganda pa rin naman yung online kasi nga it promotes financial inclusivity. Tama ko kayo, very convenient to. Wag lang ho yung siguro ang pinakapayo natin dyan, pumunta tayo sa mga trusted marketplaces natin na nire-regulate ng ating pamahalaan para ho, umali yung pinadala, pwede nating isolate, pwede nating o kaya pag halimbawa may refund. So kasi ang mahirap po doon sa mga online na nakikita natin lumalabas sa feeds natin, web-based Hindi siya yung katulad ng Shopee, Lazada, Temu na registered tsaka verified ng mga app stores natin and also these online marketplaces naka-register sa DTI tsaka sa DICT when it comes to the delivery. So medyo nare-regulate natin sila tsaka na-ensure natin na quality secured yung mga binibili natin dito sa mga marketplaces na to. Opo, Yusek, di ko lang alam kung sa DTI ba to na side or kahit kayo ay nakamonitor din. Kamusta naman po yung pagtugon ng mga online shops? Sakali naman po na nabanggit nyo kanina, either magpa-refund o di kayo magpapalit doon sa kanilang mga And if ever ba na merong sira or depektibo yung una nilang naipadala, considered as red flag na ba ito sa mga marketplace or yung mga online shops po? Kasi galing sa kanila po yung mismong item at hindi nakikita ni customer. So meron silang sapat na panahon na ito'y i-test kung gumagana at kumbaga hindi lang na iasa na lang po doon sa papalit o di kaya ay mag-refund. Baka meron din kasing iba na sinasadya na hindi, kumbaga, pangit yung kanilang item para alam naman natin yung iba sa ilan sa ating mga kababayan hindi na kumbaga minsan hindi na rin na parang wala na silang pake if ever man na lang magrarant na lang sila sa social media po, Yusek. Napapansin naman nun natin at saka base sa Internet Transactions dapat may sapat na panahon para tiyakin na kung ano yung in-advertise mo, ano yung nakalagay doon, yun din ho yung i-deliver sa'yo. Gaya ng sasabi natin kanina, Sir Admar, na as long as these are registered marketplaces,
nasisiguro natin na dapat kung ano yung in-advertise, yun yung matatanggap natin. At kung hindi, may sapat na panahon tayo para isorry ito. So may option tayo whether to refund or to credit back yung binayad natin doon sa mga e-wallets natin. Opo, dito naman po kasi meron tayong SIM registration na act. Kamusta naman po itong implementation at effect nito hanggang sa kasalukuyan po, Yusek? Meron pa ba rin pa tayo ng mga natatanggap na reports? Tumataas ba or bumababa na yung mga biktima ng mga text, no? Doon pa sa mga lehitimong numbers, Yusek? Kakalabas lang ng Q3 quarter 3 report to ng Google na nagbabantay dyan. Kita natin bumaba talaga when it comes to traditional text and calls. Kasi nga lumilipat na sila sa tinatawag natin mga over-the-top services. So ito yung mga Viber natin, internet messaging platforms. Kasi yung pagdating do sa original call and text, nakikita na natin kasi may SIM card registration details, nawawala na. So, kaya tumalo na sila dito sa mga messaging apps na pwede pa rin na basta ang peculiar fact dito is even deactivate kung OTTS account mo, kahit ma-deactivate yung number, tuloy-tuloy pa rin yung mga Viber natin, mga Telegram natin, mga even Facebook Messenger natin, tuloy-tuloy pa rin. Although si Facebook yata may verification process na. Opo, dito po sa kabilang sa 12 scams of Christmas, nandyan din po yung investment scam. Meron po akong narinig na isang modus na parang investment scam din siya. Meron siyang pinapashare una at first, after niyang maglabas ng pera, bumalik yung pera sa kanya hanggang hinimok siya na mag-invest pa ng malaki, tapos napasok siya sa isang group chat, no? At doon sa group chat na yon, merong ibang nagpapanggap na sila yung mga customer din or mga client na nakatanggap din ng malaki. Yun yung humihimok sa kanya. Kumbaga parang parte ng sindikato. Mas dumarami na ba itong ganitong modus, Yusek? Even nung traditional ano pa yan, yung mga networking scam na yung mga investment networking scam na yan, even nung traditional form pa siya, na-monitor na natin. Yun nga lang, nag-transfer din sila, nagbago sila, at mas in-enhance nila yung scam by using ICT technology, whether doon sila nag-a-advertise or doon, yan, gaya ng sinabi ho nyo, doon sa mga online messaging platforms, sa mga group chats, para mas mapabilis makapanghikayat. At saka, panloko kasi yung, tama ko kayo, yung iba, yung mga nangihikayat, nagpapaggap na mga kumita na mas malaki na. So, na-monitor na ho natin yan. At saka, yan yung mga, isa sa mga binabantayan natin ngayon. Hindi lang Kapasko. In fact, I think investment scams all throughout yung the year. Yan yung nabanggit natin kanina. Yan yung pinakamalaki in terms of money na nabibiktima yung mga kababayan. So pati yung mga sindikato nitong investment scam ay gumagawa na rin ng paraan talaga para mas maging maingat sila, or kumbaga kasi nakikita natin yung mga investment scam na nilansag ng ating gobyerno. Ito parang high-tech ito, Yusek kung the point na hindi kayo nakikita-kita, parang mas advantage pa nga yung dati kasi pwede mong maisumbong, nakikita mo yung sino yung kaharap mo. Ito hindi talaga nakikita. Ito yung disadvantage ngayong panahon na sikat na online. Tama ho. At saka hindi lang siya disadvantage. I think this is in-exploit talaga to ng mga scammers, no? Kadalasan na nakikita natin ng mga scammers na nangyayari or nagpa-perpetrate nito ay hindi na nalolocate sa Pilipinas. Ito yung challenge na in-advantage na. Ibig sabihin, nasa ibang bansa. So, may hahabulin nga naman tayo. Medyo challenging yung pagpapapunta sila sa kanila dito, yung pagpapasapinas sa kanila dito, pagkait sa kanila. Yun yung challenge na ina-exploit po nila. Tama ko like before dati, yung mga networking scam, kaharap mo madali mo isugong, madali mahuli, di ba? Opo. Yusek, dito naman po, naalala nyo po ba yung may isang vlogger ba yon na talagang kanya pang sinisi yung bangko kasi bakit hindi na nabantayan ng bangko, di ba may automatic yan na mag-stop doon sa paglalabas ng pera, no? Yun yung kaniyang
pinagtaka. Meron pa ba tayong mga ganong klase ng pangyayari po na to the point na unti-unting nauubos yung kanyang pera? Meron pa rin po, pero napaalalahanan natin yung mga kababayan natin. I think yun yung isa sa mga tinitingnan ng CICC together with the BSP when it comes to yung mga financial scams na yan. Kasi madalas ang palusot ng mga financial institutions, even ng mga bangko, basta may participation ng kababayan natin, sila yung nagbigay ng ng OTP, at saka sila yung nag-click ng link, ligtas na yung bangko. So, tinitingnan namin yung apasalo para baka may mas provision tayo magamit para mas pabura naman yung mga kababayan natin. Saka dapat yung obligasyon ng mga bangko na mas protektahan yung mga kababayan natin. Opo. Yusek, siguro huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan, paalala at paano ba kayo ma-contact, ma-coordinate po yung CICC kung kapag meron po silang mga nakitang mga scam, paano po nila, ano po ang gagawin po nila ulit? Unang-una magpapasalamat kami sa inyong programa na tinutulungan nyo kami para palalaanan yung mga kababayan natin about yung mga dapat nilang iwasan na hindi mabiktima ng mga scams ngayon. Kung sakaling mabiktima sila, tumawag lang sila sa 26 na CICC o kaya pagpunta sa mga social media pages natin at sa Cybercrime Investigation Coordination Center. At saka andyan din yung website natin at cicc.gov.ph po. Alright. Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat po. Good morning din po. Ayan po mga kababayan, si Yusek Renato Aboy Paraiso, ang Acting Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.